nagbigay na po ng kanyang pahayag at nagsalita na po itong si Attorney Lorna Capunan patungkol po mga kababayan dito sa banggaan ng majority at saka po ng minority dyan po sa Senado. At kung sino nga ba ang possible na tama at mali dito po sa mga nangyari dyan po sa Senado. So ngayon ito, pakinggan po natin. Ang kampo ng mayorya at minorya sa Senado. Sino ba ang tama at sino ang mali? Alamin natin mula sa isang veteran litigator na si Attorney Lorna Capunan. Magandang gabi, Attorney Capunan. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi sa inyong lahat at sa mga loyal followers ng Arangkada Balita. Maraming salamat, Attorney Capunan. Sinabi niyo kamakailan na pwedeng kasuhan ng mga taxpayer, si Cayetano, ng dereliction of duty or wastage of public funds dahil raw sa pananabotahe sa sesyon. Ngayong opisyal nang kinilala ng Malacanang si Senator Win Gatchalian, lalo bang lumakas ang legal basis para panagutin si Senator Cayetano? Actually, klarong-klaro no, na ang ginawa nila lalong-lalo na kahapon nung nag-convene ang tinatawag na Blue Ribbon Committee. Wala namang Senate staff, walang secretary, walang records. No? At talagang wastage yan ng public resource. Because dahil alam naman natin mga kababayan na kapag may mga event dyan po sa Senado, gumagastos ang mamamayang Pilipino ng 25 million pesos. Mga kababayan, syempre bayad sa mga kuryente, electricity, sa mga kuryente, tubig, dun po sa mga empleyado, mga kababayan. At kung makikita nyo, ang isa pa dito, yung ginawa po nung nakaraan ni Alan Peter Cayetano na pag-iwan. Doon po sa sesyon. Nung inaresto itong si Jinggoy, mga kababayan, di ba iniwan niya yung sesyon, mga kababayan, at hindi na po sila nagpakita ng walang pasabi. So doon pa lang makita nyo na inabandon na ni Alan Peter Cayetano yung kanyang tungkulin bilang presiding officer. Kaya hindi po natuloy yung sesyon, mga kababayan, at nakapag-aksaya syempre ng 25 million pesos itong si Alan Peter Cayetano. Ganun po kalaki ang inaksaya niya na pera ng taong bayan. Actually, 25 million yon. Kasi 2 araw sila na hindi po nagpakita diyan po sa session hall, mga kababayan. So ibig sabihin, nag-aksaya siya sa loob ng 2 days, mga kababayan, ng 50 million pesos. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Alam naman natin, sa Monday, magkakaroon ng isang Blue Ribbon Committee and under the new head, no, si Erwin Tulfo. So anong gagawin ng Blue Ribbon Committee? Legitimate Blue Ribbon Committee, i-nullify nila yung hearings yesterday at saka yung hearings today ng Marines, no? So wastage siya ng public resource. Kung ako ang isang taxpayer, no? Well, I am a taxpayer, pwede na tayong may legal capacity to sue kasi hindi ka pwedeng dumiretso sa Supreme Court, no? Kung wala kang capacity to sue or legal standing to sue, tinatawag ngayon, personality to sue. Itong nabalitaan natin, 25 million a day ang operational cost ng Senate. Sayang yun on the days of suspension na hindi naman legally suspended, no? Nag-boycott ang then majority, talagang pwedeng iakyat yan sa Supreme Court. Tama! At nag-conduct pa rin ng hearing si Senator Pia Cayetano nga po kahapon kasama si Senator Marcoleta, habang si Senator Erwin Tulfo naman ay may hiwalay na hearing sa Lunes. Attorney, maituturing ba na illegal o walang bisa ang binitawang testimonya ng 18 ex-Marines sa hearing ng mga Cayetano? Eto, pakinggan nyo. Klarong-klaro naman na, first of all, hindi credible ang mga witnesses. No? Yung mga Marines na yan, Marine mismo. Our own Philippine Marines are saying all of these 18 Marines, 4 lang ang talagang Marines dyan. Ano? So, ang personality nung sinasabi nilang ex-Marines, no? Parang nangyari circus. No? Kumasa lang ng mga tao, mga alleged witnesses, at gumawa ng istorya. Hindi lang incredible o walang credibility ang mga witnesses, pati yung story nila, yung narrative nila, walang credibility. Isa-isa lumalabas ang members ng House of Representatives na hindi sila, lalo-lalo na Makabayan Bloc, no? They're saying na wala naman silang tinanggap, no? But obviously, itong Makabayan Bloc,
original complainants yan sa impeachment complaint. Oh. Yung first impeachment complaint. So, lahat Yan, dyan pa lang mga kababayan, kita nyo, oh. Sunog na yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Tapos sunog din dito, itong sina Mike Defensor, mga kababayan, Cayetano, at itong sina Rodante Marcoleta. Kasi biruin nyo, para po kay Atty. Lorna Kapunan, yun nangyari na ginawa ni na Alan Peter Cayetano Marcoleta, circus lamang yan. At ito po mga kinuha nilang tao, mga kababayan, yan yung mga clown na na ginamit nila para gumawa ng eksena diyan at palabas diyan po sa Senado nung araw na yon. Kasi mga kababayan, kahit alam naman nila na illegal yung kanilang hearing na yan, isinagawa pa rin nila. Dahil nga, ang purpose talaga ng mga yan, magpasikat at the same time, mag-aksaya ng pera ng taong bayan na naman. ata ng mga involved sa impeachment as prosecutors against Sarah or members of the House of Representatives which endorsed the filing of the articles of impeachment sa Senate, hinanapan ng kaso. Oh. At saka telling na yung mga affidavits nila ngayon o sinabi nila ngayon, wala naman sa affidavit, walang sworn statement. No? Sinabi nga ni Attorney Baligod, bago daw yung mga discoveries nila, bago yung sinasabi nila at mag-execute daw sila ng affidavit. So anong validity? There is no legal significance. Hearsay lahat sa ebidensya. No? We lawyers, no evidence. Sabi dito, let's not call 18 ex-marine. Alagad ni Defensor ang itawag dyan. O di 18 kupal na lang. That has no proof. Oh. Or sinabi lang o gawa-gawa lang is not only hearsay, it can be excluded in a regular court of law, lalong-lalo na sa Senado, no, na hindi naman naman duly convened ng majority ng itong tatlo, no? Usurpation nga yan, no? Usurpation of the legal powers of the legitimate Blue Ribbon Committee. Napalitaan ko rin na nag-file na ng sariling cyber libel cases, Nakaw. tsaka perjury cases ang cert sa mga senador, no? Opo. I'm sorry, Congressman already filed. Since the first time na in-expose nila ito sa Club Pilipino, magdadagdag pa rin ata sila ngayon after that alleged expose nitong nakaraang 2 araw. So, anong mangyayari dyan? Di kaso na naman, ang haharapin nila, hindi lang yun. Kawawa tong 18 na maleta boys na ito, mga kababayan. Talagang biruin nyo ha, nagpagamit sila dito kina Mike Defensor. At the same time, may mga lumalabas na balita na hindi pa nila nakukubra yung tigli 5 milyon, allegedly, mga kababayan. Tapos makakasuhan pa sila no mga politiko na pinag-aakusahan nila. Diba? Yan yung pinakamatindi dito. Makakasuhan sila ng matitinding kaso. Yung perjury po, matinding kaso po yan, mga kababayan. At kapag ka napatunay na guilty sila dyan, at lalo na, especially sa cyber libel din, may kakulong sila dyan. Yung mga conspirators, no, siguro, hindi naman naisip ng Marines ito, no, merong gumagawa ng nag-o-orchestrate. Katulad nung si mga kababayan na ito, singit ko lang ha. Di ba kung matatandaan nyo, merong nakasuhan ng perjury, yung ginamit ni na dati, ni na Bato de la Rosa, doon sa issue ng paggamit daw ng presidente ng ipinagbabawal na bato. Yung kalbo, si Jonathan Morales, mga kababayan. Di ba ginagamit nila si Jonathan Morales dati na guilty sa kasong perjury o pagsisinungaling, mga kababayan, sa kanilang sinumpaang salaysay. Di ba dumating pa sa point na nakulong yun? So ganun ang mangyayari dito po sa 18 maleta boys na ito. Pag ito, halimbawa wala nang pakinabang kina Mike Defensor at umandar na yung mga kaso nila, maniwala kayo may kakulong yung mga yan pag wala silang pampiyansa o pag wala silang pang-abogado, mga kababayan. No? Kung baga sa orchestra, sino ang conductor? Dapat yun ang hanapin. Who is the mastermind? Is it Alan Peter? Is it Marcoleta? Is it Mike Defensor? Is it Baligod? Who is masterminding this whole orchestration? And why are they doing it? Opo.
Bakit nila ginagawa yan ngayon? So, Tama. sino po ang mga pwedeng kasuhan sa ganitong klase ng hearing? For example, bukod sa 18 Marines, pwede bang kasuhan din itong si Attorney Baligod, yung kanilang abogado, at yung mga nagpatawag sa kanila sa isang sinasabi nyo ngang illegal na hearing na nangyari po kahapon? Let's say yung mga senador na nandun, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Marcoleta as well. I think my opinion there is yes, pwede silang kasuhan because this appears to be a conspiracy. Ang conspiracy sa batas, the act of one is the act of all. Tama. Kung sino man ang mastermind dyan, meron talagang parang konsyerto nga, no? Singing one song, singing one melody na out of tune. Masakit pa naman sa ulo yung kaso na yan, mga kababayan. Kasi kung matatandaan nyo, nung mga nakaraang nung bibihira tayo mag-live, nagkakaso tayo ng ganyan. Kaso nga lang, yung nagkaso sa akin, tinalo ko mga kababayan eh. Diba? Tinalo ko sa korte. And then pag-uusapan natin yan sa mga susunod na araw. Hinihintay ko lang yung desisyon. Naman. At pwede silang kasuhan, especially since Pero mabigat talaga yan. Mabigat yung kaso na yan. the Senate was not in session and they knew that. And then meron pa silang veiled threat na yung mga Senate staff na hindi nag-cooperate. Yung secretary, yung sergeant at arms, at all the other Senate staffs na hindi nag-cooperate, pwede daw kasuhan ng the revised penal code. Anong tawag doon? Coercion. Abuse of public office, coercion. Ang Tama. ginawa ng isang Senate President. Kung mapapatunayan na talagang, although sinasabi niya na let your conscience be your guide. No? Lagi na lang sinasabi niya, he always brandishes the Constitution, sundan daw ang Constitution, sundan daw ang Senate rules, at sundan daw ang Bible. But the new majority is saying, walk your talk, no? Follow the Constitution, follow the Senate rules, and do not use the name of the Lord God in vain, no? Because violation talaga yung ginagawa niya. And parang if I may say, this is already a kind word. I think he's delusional. Parang Caligula, no? When the house is burning, tawa na lang sila ng tawa. Gawa tayo ng senaryo dito. Well, that's what I take to appreciate na lang. And habang nangyayari nga po ang lahat ng ito, Attorney Kapunan, kayo na rin po nagsabi, wastage of public funds, all these... Taong bayan ng kawawa, yan yung pinakamaliwanag dyan mga kababayan, pasasikat ng araw, na habang nangyayari ito mga dramang ito ni Alan Peter Cayetano, ito mga ginagawa nilang aksyon. Kasi may mga sinabi pa si Alan Peter Cayetano sa kanyang live na may mga susunod pa na pagdinig mga kababayan yung paglalathala nila ni na Rodante Marcoleta sana. Kaso ang problema, mukha atang maaalanta na dahil nga sa gagawin ni Senator Erwin Tulfo. At kung magpapatuloy yung mga balak nilang yan, isipin nyo na lang kung gaano kalaking pera ng mamamayang Pilipino ang sinasayang ng mga ito sa walang katuturan. Diba, saglit na itulong na sana yun sa taong bayan, ano ba ginagawa nila? Inuubos nila sa walang kakwenta-kwentang bagay. Etong mga drama nilang ito. Diba, para lang sirain ang gobyerno. Biruin nyo kung gaano katindi niyan. Taong bayan ang gumagastos para lang sirain yung gobyerno. time and effort and maraming mga batas ang hindi naipapasa, 'di ba, dahil sa kanila. So paano po ba 'yan? How is this also affecting the Filipino people po? Itong mga nangyayaring kaguluhan sa Senado, whether you're DDS, anti-DDS, hindi ho sila nagkakasundo. Tama kayo no, na that observation is correct, no, because when they say parang pagod na tayo na sa mga explanation nila na we are just upholding the integrity of the institution, no? But they are the ones, no? This minority, new minority are the ones destroying the very institution that they claim that they are defending. Kitang-kita ng taong bayan yan. In fact, they have become a laughing stock already because obvious na ayaw nila i-turn over yung power. Five former Senate presidents have already said publicly to Senate President Alan Peter, resign. You are the whole cause of this commotion, of this mess, of this gulo in the Senate. And Alan Peter keeps saying, I can resign anytime. Well, the time to resign is now. Well, we only need one more senator to go to the... Napakaliwanag na ng sinasabi dito ni Atty. Kapunan. Ang pinakamabisa na dapat gawin ni Alan Peter Cayetano sa madalit salita, mag-resign ka na.
Kasi total naman ikaw nagdudulot ng kaguluhan dyan sa Senado, much better, eto na yung oras, tamang panahon para mag-resign ka na. The new majority block, ano, para maging 13, para matapos na sana ang lahat ng ito, no? Ngayon, in the meantime, while that's not happening and we're still like may deadlock, marami ang nagsasabi na ito na nga, no, baka pwede naman puwasukan na ito ng Korte Suprema. Dahil, sabi nyo nga, paulit-ulit natin sinasabi, taong bayan po ang nahihirapan at apektado sa nangyayari ngayon. Ano pong pwedeng gawin ng Korte Suprema? I think although pwedeng dalhin sa Korte Suprema ito, sa palagay ko, malinaw na malinaw ang jurisprudence dyan. Ano? Your legal experts, your senators, your deans, your law professors have been quoted as saying, and I agree, there is precedent in Abilino versus Cruz. The same situation happened. What is the definition of a quorum? The same precedent happened when Senator Franklin Drilon was Senate President. Exactly the same, no? Nung 24 senators sila. Apat ang abroad. Yung pinagbabasihan natin, mga kababayan, yung Abilino versus Cuenco. Tapos yung Franklin Drilon noong 2015. Yan din yung sinasabi nila, mga kababayan. Tatlo ang under investigation, could not be under the coercive powers. So pinalitan nila ang basis ng 1/2 plus 1 quorum. Exactly the same, so 12. And among the 12, alam naman natin, among the 12 then, during that time, were the Cayetano brother and sister and Loren Legarda. So we are saying now, why are you questioning the quorum now when it was convenient for you? And several times in the past, hindi naman kayo nagreklamo. Opo. Ayan Yes. po, taong bayan na lang po ang huhusga, no? Lalong-lalo na pagdating ng 2028. Mukhang lahat ito lead to 2028. Maraming salamat po, Attorney Lorna Kapunan. Ayan. Diba, napakaliwanag nung sinabi dito ni Atty. Lorna Kapunan. Ito yung pinakatamang panahon para magbitiw ka na sa pwesto mo, Senator Alan Peter Cayetano. Kasi may jurisprudence naman talaga dyan na sinusunod yung 12. Yung Abilino versus Cuenco, at the same time, mga kababayan, yung Franklin Drilon noong 2015 na kung saan nagsagawa ng quorum kahit do 12 lang yung present doon po sa plenary session. So dapat dapat tanggapin na nila yung pagkatalo nila. Sa pagkakataong ito, natalo si Alan Peter Cayetano at kailangan niyang bumaba sa pwesto, tanggapin ang kanyang pagkatalo. At itong kaguluhang ito, itong isyong ito, tapos na ito, mga kababayan, makakapagtrabaho na ulit ang Senado. Pero hanggat hindi tinatanggap ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan, ito pong mga nangyaring ito na pagkatalo niya, hindi po matatapos yung gulo na yan sa Senado. Talaga magpapatuloy at magpapatuloy po yan. At ang pinaka-apektado, walang iba kung hindi ang taong bayan. Kasi hanggat wala nagagawang trabaho ang taong bayan, patuloy tayong gagastos, mga kababayan, ng pagpapasahod sa kanila nang walang bumabalik sa mamamayang Pilipino. Ano po? So kung kayo po ang tatanungin, ano po ang comment at opinion po ninyo, hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. So comment below na lamang po ha kung ano po masasabi nyo, hingil po dito sa mga issue po na ito na pinag-usapan po natin.